Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another episode ng bougainvillea grafting wherein ang gagamitin ko ay isang family ng bougainvillea sa isang paso or pwede na din tawaging multicolor grafting. And mahuhulaan nyo ba kung anong bougainvillea series ang gagamitin ko? This is one of my favorite varieties ng bougainvillea at ito ang King and Opal series or family. So yung colors ng Opal and Flame varieties na ilalagay ko ay si na King Opal, which is one of my favorites dahil sa tingkad ng pagka-orange niya, si Ruby Flame na sobrang ganda din, si Flame Red at yung panghuli ay si Purple Flame. Di na ako naglagay ng white flame kasi nag-recover pa yung mother plant ko nito. And by the way, yung rootstock na gagamitin ko ay si Rainbow Flame. Kaya saktong-sakto sa ating igagraph for today na Opal and Flame series. Yung una nating gagawin is tatanggalin muna natin yung mga tinik at yung mga tumubo na mga sanga kasi ang gagawin natin ay top graft. Itong mga RS ko ay nasa 4 months na din since tinanim ko sila last year around December. And buti na lang, madami-dami din akong napabuhay sa kanila. And kasabay nito yung mga big cuttings na tinanim ko. And I have a video kung paano ko yon itinanim. Maganda naman ang magtanim ng mga cuttings pang RS. Yun nga lang, mag-aantay ka ng ilang months. Kasi kailangan pang mabuhay at maging stable bago gamitin for grafting. Unlike sa root grafting na pwede nang gamitin for grafting agad-agad. Ang mahirap lang sa roots ay mahirap hanapin din at kailangan gamitin agad-agad din. Mas maganda pag roots ng bougainvillea ang gagamitin ay yung fresh pa para mas effective ito pag gagamitin na sa grafting and mas mabilis mabuhay pag fresh pa talaga siya. And linis-linis lang muna at tatanggalin ang dapat tanggalin para walang kaagaw yung scions na ilalagay natin. And itong mga RS ko ay hindi ganun kalakihan pero okay na din kasi in time lalaki din naman ang mga ito. And guys, it is also important yung paglilinis at pagtanggal ng mga hindi ka nais-nais na part ng RS like na lamang nitong ipapakita ko sa inyo. Diba may orange na part yung RS? Guys, dapat nyong tanggalin yan kasi ibig sabihin yan ay hindi healthy yung part na yan. Para ba siyang may sakit na bougainvillea or infected ba? Parang ganon. And pag ilalagay nyo dyan yung scion, for sure, hindi mabubuhay yan or hindi magiging successful ang grafting nyo. Itong mga orange part na ito ay madalas lang makita pag laging babad yung RS, mapa-stem man or mga roots man yan sa tubig. Kaya always check your RS if may makita kayong ganito, tanggalin agad. Pero hindi naman ibig sabihin ay buong RS ay ganito na may orange siya. So tatanggalin nyo lang yung yung part na yon hanggang sa mawala na kayong makita at puro green na lang. At bago tayo magpatuloy and habang nasa process tayo ng grafting ng soon-to-be multicolored bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And ayan guys, nag-umpisa na ako mag-graft and hindi ko pala napindot yung record button. Kaya ayan tuloy, hindi ko naumpisahan yung unang graft ko. And may mga gano talagang times na akala mong naka-record pero hindi pala at yung masaklap ay yung patapos ka na saka mo lang ma-realize na hindi pala naka-record.
And buti na lang napansin ko agad-agad at kung sakali tapos na ako mag-graft at wala pala akong may i-edit. Char! So yung inuna ko palang i-graft ay si Ruby Flame. Isa ito sa magagandang klase ng Flame series kahit na green leaf lang siya. And may variegated version na ito and sobrang ganda din nun. Ang hindi ko lang gusto sa Flame ay yung matinik siya at sobrang matutulis pa. If you remember last time na nag-graph ako ng potential variegated Araroma na variety, yung ginamit kong RS nun ay kasabay din na mga RS na ginagamit ko for Opal and Flame series. And soon, mag-update ako about dito if naging successful na at magiging variegated pa rin ba yung dahon niya. Kasi sabi ng mga kakilala ko, bago magkaroon ng variegation na leaves ang isang green leaf, hindi agad-agad na yun at mag-stop ka na doon kasi variegated na siya. Hindi pala ganun. So, ang mangyayari ay mag-aantay ka ng third generation para ma-confirm na variegated talaga ito. So, i-observe mo siya ng 3 generations, meaning from the time na pinutol mo sa mother plant, then grinaft mo. After mabuhay niyang first grafting mo at variegated pa rin ito at yung flowers ay same pa rin, ay dapat mong i-graft ulit sa second generation niya. So if yung second generation grafting or second generation ay variegated pa rin siya at same pa rin yung flower niya, saka mo ulit ito i-graft for the third time. And if variegated pa rin daw ito at the same time yung flower ay yun pa rin, confirm na ito ay variegated variety na ng bougainvillea. And pwede na siyang tawagin na new variety or top rare. So, yung process kung isasuma total mo siya, it will take 1 or 2 years bago ka magkaroon ng confirmation. Diba? Ganun katagal. And no doubt, kaya naman talaga mahal ang mga new variety or top rare. And akala ko kasi nung una, once magkaroon na ng variegation or mutation, ay yun na yun. So, nagkamali pala ako. Char! And now, I know na. At balik tayo sa grafting ng Flame and Opal series. Actually, this is my initial plan na magkaroon ng multi-grafted na Flame and Opal series pero sa mas malaking RS. And since yung malaki kong RS ay hindi pa ready, kaya dito muna tayo sa maliliit para ma-visualize ko na din if maganda bang i-combine yung Flame and Opal series in one RS. Though, meron na akong nagawa before na Opal series pero sa bougainvillea roots. Yun nga lang, namatay pero nung una akala ko mabubuhay kasi sobrang lush na niya. Pero dumating ang mga bagyo at heavy and sunod-sunod na ulan, ayun nabulok. Yung challenge lang sa grafting pag sobrang init ng panahon madaling mag-dry at nalulusaw yung mga scions. At may mga nakikita ako sa Facebook na hindi nagiging successful yung kanilang grafting gawa ng tinding init ng klima ngayon sa Pilipinas. Yung iba nga kahit patakpan nila ng paper bags nalulusaw pa din daw. So hoping and praying na sana itong mga greenaft ko ay hindi malusaw at maging successful lahat. And to be honest guys with you, nag-enjoy ako mag-graft lately. Siguro dahil may mga RS ako na pwedeng gamitin and itong mga plastic cover na ginagamit ko now is I'm loving it. Ang kapal kasi at saka sakto siya sa RS na gamit ko at hindi ko na need pang gupitan. So ayun lang guys at tatapusin ko lang itong grafting ko at patapusin nyo na din itong video na ito hanggang dulo kasi konti na lang. And after 2 weeks or 3, ipapakita ko sa inyo yung update video nito and let's see if successful ba. Tapos sa next grafting video ko, I will be using another material sa grafting just like nung parafilm na ginawa ko last time. So isasama ko na din ito sa update video ko together with the parafilm and soon to be variegated Araroma. And there you have it guys.
Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!